Magandang araw mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Hindi na po natin ginagamit ang katawagan na video analysis at video talakayan sapagkat sabi ng ating mga netizens, lalo na ni Ma'am May, hindi naman daw tayo gumagawa ng video reaction kundi analysis. So mas mainam na tawagin natin itong Balita at Talakayan, mga punto de vista kasama si Ka Eric. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta, pag-promote at pag-like and pagkampanya ng ating mga video upload, ng ating mga videos sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga posts sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Ganun din po, pinapasalamatan namin ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, ang aking kapartner sa Bigwas ng Agila program, ang inyo din pagtangkilik, pagsuporta at pagtaguyod na lumawak at lumakas din po ang ating YouTube channel na Bigwas ng Agila at ang ating Facebook page din na Bigwas ng Agila. Utang na loob po namin sa inyo, sa inyong kabutihan, ang ganitong mga paglago at pagsulong ng ating mga social media platform. Hindi po namin kakayanin yan, hindi po kakayanin ni Ka Eric kung ako lang po ang magsusumikap kung hindi nyo po susuportahan. Kaya muli, bukal at taos-puso po kaming nagpapasalamat. Kasama ko po si Ma'am Lorraine, ang aking pamilya, na sila langging sa inyo pong kabutihang loob. Mga kababayan, sa puntong ito ay magbibigay tayo ng updates sa Balita at Talakayan hinggil po dito sa ibinulgar ni Congressman Toby Chanco. Kung si Congressman Toby Chanco po ay naging malakas ang loob para ibunyag na ang kasabwat sa pagiging mastermind kung bakit naipatupad po ang pagsalaula at paglapastangan, ang pagiging istapa at sindikato sa budget, lalo na sa 2023, 2024, and 2025 budget, si Mastermind Romualdez po. Of course, short of saying din, si Congressman Toby Chanco, na kasama dyan si Marcos. Kasi nga po, patuloy pa rin si Congressman Toby Chanco na kanyang kinakat off ang revelations niya. Well, in fact, alam naman po ng lahat na si Martin Tambaloslos ay hindi po yan kikilos na siya lang. Kung hindi kasabwat at walang kumpas at otoridad ng Evil Triumvirate. Ang Evil Triumvirate po, tatlo yan sila. The Evil Triumvirate, kaya tatlo, no? Si Marcos Jr., si Lisa Araneta, at si Martin Tambaloslos. Sila po ang itinuturo na Evil Triumvirate. Siyempre, ang otoridad lahat nanggagaling kay Marcos. Kasi siya po ang nakaupo bilang presidente. Ngayon, binabanggit ni Congressman Toby Chanco nung last year na kung bakit dapat lamang maibasura, ang basura naman talaga from the very beginning na baluktot na at shinortcut, no, na uri ng impeachment complaints nila ng grupo nila Tambaloslos at Marcos laban kay VP Sara Duterte sapagkat may panunuhol na involved gamit ang mga pundo, proyekto at mga allocations o ang tinatawag na allocables at insertions doon sa mga pumirma sa binaluktot at sinalaula na impeachment complaints na ibinasura din ultimately ng Supreme Court ng 2 beses na desisyon na unanimous halos. So 209 billion pesos po ang ginamit na pondo sa allocables at insertions na galing po sa dugo at pawis ng ating mga kababayan at ginamit na panunuhol. Ngunit late na naibulgar yan ni Congressman Toby Chanco. Ngayon, binulgar na naman niya na kahapon lamang po nagkaroon ng maniobra ang mga tagalakas sa CMD na partido ito ni Martin Tambaloslos na siya po ang nagsisilbi dito na party chairman, no, o kaya party president. At siya pa rin po nagkokontrol ng mahigit 105 na mga miyembro ng House of Representatives. At mayroon pang grupo nito itong sip-sip din na operatiba nila Marcos at Romualdez sa Congress na si Ronnie Pono na NUP, National Unity Party, na mga mahigit din sila yata 40 na mga kongresista dyan. So,
kung bibilangin mo, sabi ni Congressman Toby Chanco, kaya nilang kukunin, makukuha nila talaga ang 1/3 endorsement, which only requires around 123 signatures and support ng mga kongresista. Pwede na pong maipaakyat at i-deliberate nila yan sa plenary at then i-endorse as articles of impeachment submitted for trial sa Senado, sa impeachment court. Pero ito po ang binulgar ni Congressman Toby Chanco, na ginagamit na lamang ito ngayon, ang impeachment na ito ni Romualdez, siya pa rin po ang itinuro ni Congressman Toby Chanco. Sabi niya, sapagkat ang mga asong ulol ni kay Eric na po yung termino, yung mga asong ulol ni Romualdez na mga tagapagtahol din at tagapagtanggol ni Marcos ay hindi naman gagalaw yan para sa impeachment operations muli laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi kinukumpasan at naapurbahan ng kanilang party chairman or party president, who happens to be Martin Tambaluslos. No? Yan mga kababayan, malinaw po na hindi ka respeto, kaya tinatawag natin yan na Martin Tambaluslos. At hindi natin tinatawag na President Marcos, kundi Marcos Jr. lang. Dahil hindi naman talaga ka respeto ang mga ginagawa nila sa ating mga kababayan. So maganda itong binulgar ni Congressman Toby Chanco, and he made some important points like number 1, assurance and guarantee ni Martin Tambaluslos at of course siyempre si Marcos na rin, na matatanggal talaga si Vice President Sara Duterte by impeachment. Bagamat hindi sila sigurado pagdating sa Senado na makukuha nila ang 16 senators na boboto for confirmatory conviction vote against Sara Duterte, itutulak pa rin ni Martin Tambaluslos at nila Marcos ang impeachment complaints against the Vice President, sapagkat garantiya nila ito, sabi ni Congressman Toby Chanco, garantiya ito para kay Martin Romualdez na baka palang makachamba na umakyat sa Senado at ma-prosecute, and then makakuha sila ng maniobra to have 16 senators na mapabribe nila o masusuhulan o kanilang magigipit at mapipilitpit para bumoto na mapakonvict si Sara Duterte. Ang purpose niyan, guarantee and assurance na wala na si Sara Duterte sa 2028. Hindi lamang wala na siya bilang Vice President, kung sakaling magtagumpay ang buong proseso ng kanilang gimmick na ito sa impeachment, kung hindi na rin siya makakatakbo pa kailanman at kahit pa ma-appoint lamang sa anumang posisyon sa gobyerno. And automatic disqualification in perpetuity. So perpetual disqualification po ang mangyayari kay Sara Duterte aside from removal from her position as Vice President sakaling magtagumpay itong panibagong gimmick at maniobra nila Marcos at Romualdez sa impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Kaya yan po ang number 1 purpose ni Romualdez. Wala na siyang pag-asa kasi nagpahayag na nga si Vice President Sara Duterte na handa na siya na tumaya ng kanyang buhay, ng kanyang lakas at ng kanyang kinabukasan para pamunuan ang ating bansa at bilang magiging presidente sakaling may eleksyon sa 2028. Sakali pwede po may senaryo na gagawin si Marcos. Magdigma-digmaan sa China, magdideklara siya ng suspension of elections at habang may nagkakaroon ng national emergency or martial law, mga kababayan. Pwede po yon o magpakodata siya, pero siya din po, according to sources, ang gumawa para lamang magkaroon ng semblance of destabilization and mutiny at magkakaroon siya ng dahilan na gumamit ng extraordinary powers like the declaration of state of national emergency or even the martial law for a limited area, even sa mga area lang ng Metro Manila or even sa buong Pilipinas. Kasi makukuha naman niyang boto dyan sa Kongreso, no? Lalo na kung maganda ang pagkakadisenyo ng arkitekto ng Koditami. Yan po ay pinost yan nila General Romeo Pukis at iba pang mga retired generals na nababahala sila sa posibilidad ng no elections prospects. Lalo na kung hindi sigurado na magtatagumpay sa Senado ang pagpapa-impeach with conviction kay Sara Duterte. Okay, so guarantee pala ito ni Romualdez na hindi siya mahahabol at hindi siya mapapanagot sa kanyang mga diskarte na kanyon ay
lumalawak palalo ang pagturo sa kanya na siya ang pasimuno ng tuni-tuniladang pangungulimbat sa pundo at pandurobo sa pamahalaan kasama ang pinsan niya. At pati na po ang mga deliveries na pinabanggit po at even doon sa naging testimonya ng mag-asawang Diskaya na mga pinatahimik na rin po ni Ping Lacson ito at hindi na binigyan ng pagkakataon na magtestimonya pa, and even sa mga binulgar na Cabral files, and dito po sa kay Sergeant Gotesa and kay Saldico, si Martin Romualdez po tumiba-tiba nang hindi bababa, sabi ni Saldico, bawat isa sa kanila ni Marcos sa loob ng 3 taon, siguro aabot ng mga 100 billion pesos po ang tiniba-tiba nila. Of course, hindi rin natin maitatanggi na nakinabang din si Saldico bilang inner circle during that time bilang primary operator nila sa pagsisindikato sa pera ng mamamayan. Subalit totoo at tama at tumutugma sa pangyayari ang binabanggit ni Ginong Saldico na hindi bababa yan sa 100 billion pesos ang mga nakulimbat bawat isa kina Marcos at Romualdez. Hindi pa kasama syempre ang iba pang mga sindikato. Of course, sa flood control projects alone, umabot po ng 1.4 trillion pesos ang pinapaniwalaang nawala o sinalaula at kinulimbat at dinorobo. Ang reality lang siguro sa 3 taon, wala pang 30%. So kung mga 1.4 trillion yan, mga kababayan, ang mayroon pong mga hausyaw ng mga projects pero karamihan wala talaga at ninakaw lang at dinorobo, umaabot din sa mahigit 1 trillion pesos talaga. Yun, doon pa lang tiba-tiba na sila Marcos at Romualdez. At binulgar po yan ni Ginong Saldico, pinatotohanan sa mga deliveries na ginawa nila Sergeant Gotesa na ngayon na hindi na rin po makikita at wala nang pagkakataon pa na magtestimonya, and of course, sa pinakahuli na Bersamin files ni Undersecretary Adrian Bersamin. So, ano po ang layunin nitong pangalawa kung bakit itinulak pa rin ni Marcos at Romualdez ang impeachment, no? So, maliban doon sa guarantee at assurance na baka makatsamba sila na minamaniobra na nila ngayon na mapapakonvict nila sa Senate Impeachment Court si Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo bilang presidente, disqualified na sa in perpetual status sa anumang posisyon sa gobyerno. And pangalawa, magkakaroon ng opportunity to shift the momentum of propaganda attack. Yung propaganda attack po nila, mga kababayan, na ginagamit nila ang mainstream media, pinupunduhan ng malaki, upang ang mga balita ay nakakawing doon sa agenda nila Marcos at Romualdez na sirain at i-demolish ang ano pa mang political influence at integrity na mayroon pa ang mga Duterte, partikular ngayon si Vice President Sara Duterte. Ang propaganda nila, hindi lamang mga troll farms at mga troll operators na binabayaran ng billions of funds o simula po nang umupo si Marcos Jr. Ay purpose din po pala ng impeachment na ito ay bulabugin at magkaroon ng pagpapakalat ng malawakang intriga at paninira kay Vice President Sara Duterte so that she may be able to survive, si Vice President Sara Duterte, ng napakasamang latigo ng baluktot nilang mga impeachment complaints, pero she will come out damaged. Ibig sabihin po, tinapunan ng putik na kung ano-ano para siraan ang kanyang pagkatao at ang kanyang integridad bilang public official. That is also part of the second agenda ni Martin Tambaloslos, and of course, it benefits Marcos. Na bagamat sila ngayon ang napupuruhan ng tudo-tudo sa pagsambulat nitong kanilang tinatawag na crime of the century, the most systematic, horrendous, and very organized na pagpapatupad ng korupsyon at malawakang pandarambong na nangyari sa kay Marcos at kay Romualdez na pamumuno sa gobyerno, they are going to shift the burden of attack towards Sara Duterte so that ma-defensive si Sara Duterte. Gagawa nila ng kung ano-anong intriga, like ibabalik pa rin nila itong walang katapusan na kunwari winaldas ni Sara Duterte ang mga confidential fund na nai-allocate o na ipatupad sa ilalim ng kanyang opisina bilang DepEd Secretary noon at bilang Vice President. So iyan po, bagamat nasagot na
na ipaliwanag at nagkaroon na ng unmodified findings ang Commission on Audit 3 times. Hindi pa rin sila kontento. At syempre may ginigimik sila na Bicoy Part 2 chisme story na Madriaga naman ang gagamitin. Si Ramil Madriaga na ginagamit na nila noon na style laban kay Pangulong Duterte, yung Bicoy-Picoy story. Okay? So, propaganda ang pangalawang agenda. Third, ay para po i-derail at isabotahe ang pag-abante o pagsulong ng positibong pagtanggap ng mga mamamayan sa maagang pagdideklara ni Vice President Sara Duterte na siya ay handa ng maging susunod na Pangulo ng ating bansa. So for them, for Marcos and Romualdez, na ito'y madidiskaril, kailangan magkaroon ng isang malawak na operations na kukunin ang initiative ng mga positibong public opinion mula kay Sara Duterte, pabalik po or papunta sa kanila Marcos at Romualdez, kung kaya binabanggit na kanina or the other day nito ng tagapagtahol ni Marcos, itong si Claire Talakitok Castro. Talakitok talaga. May lumalangoy kasi sa kanyang utak na talakitok ng mga isda, no? Kaya alam naman natin na dispalinghago at mga binabaluktot na mga pahayag ang makikita o maririnig dito kay Claire Castro. So itong si Claire Talakitok Castro, mga kababayan, ay sinabi niya, nakakasawa na yung flood control issue na yan. Pwede ba mag-move on na tayo? Wow! Mag-move on. Ano to? Love story. Love story mo, Claire Castro. Kagaya ng pag-move on mo doon sa pagwawala at pag-oramintado mo sa Manila Police District. At pinakulong ka doon ng Chief of Police doon dahil sa nag-iiskandalo ka na parang nagtitinda ka ng mga kakanin sa palengke na, oh, biko, biko, biko! Matamis, matamis! Move on na daw! Sabi ni Claire Talakitok Castro, hinggil dito sa tinatawag na flood control project. Expected natin sapagkat they're going to launch coordinated attacks in the black propaganda operations against VP Sara Duterte and using the platforms of Congress and Senate through the gimmick ng panibagong impeachment complaints nila laban kay Vice President Sara Duterte. Tatlo ang purpose kung bakit itinulak ni Martin Romualdez. Takot na takot siya at ang kanyang pinsan ni si Marcos Jr. na kung hindi ma-impeach at ma-remove si Sara Duterte sa pagkapangalawang Pangulo at hindi ma-disqualify, hindi nila mapipigilan magpe-presidente ito, mga kababayan. At ang resulta niyan, uusigin sila. At sila ay hahabulin ng katarungan at paparusahan at babawian pa ng mga dinambong na kayamanan. Kaya guarantee assurance nila na baka makatsamba sila, mapakonvict nila si Sara Duterte kung sakasakaling may mga kolokoy at bulok na senador na sumama at aabot sa 16 ng numero sa Kongreso. Di convicted si Sara Duterte. Non-appealable yan, under that cannot be reviewed sa Supreme Court dahil yan ay desisyon na ng Kongreso, mga kababayan. Pangalawa ay para po makapaglunsad sila ng panibagong orchestrated na black and dirty operations of propaganda attacks kay Sara Duterte. And third, ay para po makuha nila ang momentum and initiative sa positibo na pagtanggap ng mga mamamayan sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa impeachment, sa kanyang pagiging handa na maging Pangulo ng Pilipinas. Talagang may pagkamaro, no? Itong magpinsa na ito, na dahil wala silang may put up na kandidato that is formidable enough na pwedeng tumapat at may kasiguruhan na magtatagumpay sakaling magkakaroon silang elections sa 2028, gigimikan nila na maaga pa 2 taon, wawasakin pa nila ang pagkatao at integridad ni Sara Duterte. Pero nagkakamali sila. Ang taong bayan po ay hindi bobo at tanga. Ang sambayan ng Pilipino nag-iisip, natututo sa karanasan, at pwede silang bumalik doon sa mga aral ng kasaysayan. So, no amount ng dirty and black propaganda ang makakatinag po sa paniniwala ng taong bayan that until now, the most trusted and with highest approval and trust rating among all public officials or government officials
si Sara Duterte pa rin po. And even in the runaway survey, siya pa rin pong nangunguna na magiging presidente sakaling gaganapin ang elections ngayon man o sa darating na 2028. It is written in the stars, wika nga ng ibang mga nag-observe, that there will be another Duterte who is going to be the president at may babalik ang matuwid at tamang pamamahala na nakabatay at nakasandig sa prinsipyo ng tapang at malasakit. Abangan po ang iba pang mga balita at talakayan with Ka Eric dito sa ating mga video uploads and video sharing. At huwag kalimutan, like and share, promote and subscribe, and promote as well our videos sa inyong mga social media platform. Malaking bagay po yan na naaabot natin ang mas malawak na audience at lumalakas po ang ating channel and social media platform. Muli, sa gusto namang tumulong at nagtatanong palagi kung ano po ang ating line of support para sa Bangon Sambayanan People's Movement, ang GCash line po natin ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang name o Langging. You can send GCash line, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Iipunin po natin yan para tuloy-tuloy po natin natutulungan ang ating advocacy campaign laban sa pandarambong at korupsyon at para po sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Ayan po. So, mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Nag-iisang bansa po natin. Ito. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po si Ka Eric.